Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rico. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sarangani. Kailangan nating magmadali bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Hindi naaabot ng buhay ang anak mo sa ospital, kaya magsasayang ka lang ng pagod mo. Alam ko, Isabel. Kaya nga hindi sa ospital ang punta natin, kung hindi kay Mang Salvio. Nababaliw ka na ba, Elias? Bakit mo dadali ng anak mo sa manggagamot na yun? Nag-iisip ka ba? Hindi ka ba natatakot sa mga naririnig nating kwento tungkol sa kanya? Hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi ng mga tao. Mas mahalaga ang buhay ng anak ko. At anong magagawa ng mamamatay tao na yun? Sa palagay mo meron siyang maitutulong? Baka pagsisiyan mo lang ang magiging pasya mo. Hindi ko muna iisipin ang bagay na yan, Isabel. Mas mahalagang mabuhay ang anak ko, kaya dalian mo na. Pag-uusap ng mag-asawa. Nang mga sandaling ito, 5 taong gulang pa lamang si Rico. Nagkaroon ito ng komplikasyon sa baga, kasalukuyang nag-aagaw buhay. Mahigit 20 kilometro ang pinakamalapit na ospital mula sa kanilang kinaroroonan. Bukod pa dito, wala ring sasakyan na dumadaan sa gawing iyon dahil nasa kalagitnaan sila ng malawak na palayan. Sa tuwing magkakasakit ang mga tao sa kanilang lugar, iisa lamang ang nilalapitan ng mga ito. Walang iba kung hindi ang manggagamot, si Mang Salvio. Kaso nga lang may masamang balitang kumakalat tungkol sa matanda. Sinasabing pinapatay nito ang mga batang nagiging pasyente at inaalay sa mga alagang engkanto. Gayunpaman, marami ang nagpapagamot sa kanya. Kinikilala ang husay nito sa pagpapagaling ng malalang karamdaman dulot ng mga elemento o maging pisikal na sakit. Dahil dito, nagpa siya ang ama na Rico na si Elias na dalhin ang bata sa manggagamot. Halos hating gabi na nang dumating sila sa tahanan ng manggagamot. Nakita nilang nakaupo ito sa atangan ng tahanan habang nakasinde ang sulo. Bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina ko pa kayo inaantay. Tanong ni Mang Salvio. Bagay na ipinagtaka ni Isabel. Anong ibig niyang sabihin? Nakipagkasundo ka sa kanya, Elias? Walang iya ka talaga? Bago ka magalit, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Una sa lahat, hindi ako nakipagkasundo kay Mang Salvio, lalong-lalo na kumpara sa anak natin. Ikalawa, sadyang magaling lang talaga si Mang Salvio. Nalalaman nito ang pakay ng mga bisita bago pa man pumunta sa kanya. Bilisan mo na, nakakahiya sa matanda. Pag-uusap ng mag-asawa. Sinalubong sila ng matanda at kinausap. Hindi na magtatagal ang anak nyo. Minuto na lang ang inaantay. Tuluyan nang mawawala ang liwanag sa kanyang buhay. Ngayon, magpasya kayong dalawa. Handa ba kayo sa magiging kapalit ng gusto nyong mangyari? Wika ni Mang Salvio. Matagal na nagtitiga ng mag-asawa bago tuluyang sumagot. Handa po ako, Manong. At isa pa, wala na akong pakialam kung ano pa ang maging kapalit nito hanggat may babalik ko ang buhay ng anak ko. Wika ni Elias. Nung una ay tutol ang asawa. Wala itong tiwala sa manggagamot dahil sa mga naririnig na usap-usapan. Paano kung totoo yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, Elias? Anong gagawin mo kung yung kaluluwa ng anak mo ialay niya sa engkanto? Hindi alam ng mag-asawa. Naririnig ni Mang Salvio ang usapan nila. Mahilig ka palang maniwala sa mga haka-haka. Hindi ko naman maaalis sa inyo ang pagdudahan ako.
Nasa iyo ang pagpapasya. Hindi ko kayo pipilitin. Ulitin ko, ilang minuto na lang ang itatagal ng buhay ng anak nyo. Wika ng matanda. Sabay hugot ng sulong pang-atang. Umakyat na ito sa kanyang tahanan. Sandali lang po, Mang Salvio. Handa po kami sa maaaring mangyari. Mabuhay lang ang aming anak. Napangiti ang matanda. Pinapasok ang mag-asawa sa tahanan. Inihiga ang paslit sa papag na nakalagay sa sala. Pasensya na kung medyo makalat ang tahanan ko. Bopo kayo at ipapaliwanag ko ang mga maaaring mangyari. Sa oras na isagawa ko ang ritual na ito, wala nang bawian. Kung ano man ang kakalabasan, kailangan niyong tanggapin. Wika ng matanda. Nagkatinginan ang mag-asawa at sabay na tumango. Para sa kanila, ito na lang ang pag-asa upang makapiling ng mas matagal ang nag-iisang anak. Ano po bang maaaring mangyari sa anak namin? Hindi ako sigurado kung ano ang maaaring mangyari. Pero isang bagay lang ang tinitiyak ko sa inyo. Mababago ng lubusan ang buhay ng bata. Gaya ng sinabi ko, handa po kami sa maaaring mangyari. Gusto lang naming mabuhay ng mas matagal ang anak namin. Kung ganon, ihanda niyo ang mga sarili dahil sa oras na matapos ang gagawin ko, magkakaroon ng ibang katauhan ng anak niyo. Matapos makipag-usap, sinimula ng matanda ang ritual. Kumuha ito ng isang garapon na walang naman. Binulungan ng kung anong dasal. Inilapag sa tabi ng walang malay na sanggol. Matapos ay nagsindi ito ng mga pampausok. Nung una, nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa mag-asawa. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumabango ang paligid. Muling nag-usal ng dasal ang matanda habang nakalapat ang kamay nito sa dibdib ng sanggol. Napansin na mag-asawa ang isa-isang pagpasok ng maliliit na liwanag. Nagtitipon ito sa paligid ng matanda. Ang ilan ay dumadapo sa katawan ng paslita. Ilang minuto ang nakalipas. Naglaho ang maliliit na liwanag. Narinig nila ang marahang pag-iyak ng sanggol. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Tumayo ito at kumuha ng buhay na manok. Ginilit ang leeg. Ipinatak sa katawan ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa dahil tila sinisipsip ng balat nito ang dugo. Simula sa araw na ito, kailangan niyong mag-alay ng buhay na manok. Gagawin niyo ito sa tuwing kabilugan ng buwan para mapanatili ang buhay ng anak niyo. Wika namang Salvio. Dahan-dahan itong binuhat ang sanggol at inabot sa ina. Matanong ko lang, Manong, kanino iaalay ang manok? Ipinagpalit ko ang kaluluwa ng iyong anak sa isang sanggol na engkanto. Sa makatuwid, hindi na tao ang anak niyo, kung hindi isang tumabon. Ano po ang ibig sabihin ng tumabon? Ang mga tumabon, mga sanggol na dalakit nun, isinilang silang walang pisikal na anyo. Kailangan nila ng kakamatay pa lamang na katawan ng tao upang lipatan. Kung hindi, tuluyan silang mamamatay at maglalaho sa mundo. Kung ganon ang batang ito, hindi na ang anak naming si Rico. Siya pa din ang anak nyo. Walang magbabago sa kung paano nyo siyang nakilala. Mas mabuti nga sa mura niyang edad. Nangyari na ito. Mas malaki ang pagkakataon niyang bumuo ng mga panibagong alaala sa kanyang isipan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngunit kung ito lang ang paraan para mabuhay ang anak namin, buong puso ko itong tatanggapin. Darating ang tamang panahon na mauunawaan mo ang lahat. Habang lumalaki ang bata,
Makikita mo ang mga sinasabi ko. Sige na, umuwi na kayo bago pa tuluyang sumikat ang araw. Kung kailangan nyo ng tulong tungkol sa bata, huwag kayong mahihiyang lumapit at pakiusap. Huwag niyong intindihin ang naririnig sa mga tao. Wala silang alam. Kayo ang may alam ng katotohanan, kaya huwag niyo silang pakinggan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo, Manong. Pero ito, sana tanggapin niyo ang maliit na halagang naipon ko. Sana makatulong sa inyo. Wika ni Elias habang inaabot ang pera sa matanda. Hindi ko kailangan ng pera. Kung gusto mo talaga akong bayaran, gawin mo ito sa pamamagitan ng pagpapalaki ng maayos sa iyong anak. Wika ni Mang Salvio. Matapos ay nagpaalam na ang mag-asawa. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng dalawa dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung kakatakutan ko ba yung batang hawak ko o maawa ko sa kanya eh. Narinig kong sinabi ng matanda. Ipinagpalit niya sa kaluluwa ng engkanto ang kaluluwa ng anak ko. O ngayon, paano mong sasabihin na siya pa rin ang sanggol na isinilang ko? Alam ko ang nararamdaman mo. Ang totoo, ganun din ako, Isabel. Pero ito ang isa sa mga bahagi ng kasunduan. Bubuhayin niya ang anak natin kapalit ng namamatay na nitong kaluluwa. Ano pa ang gagawin natin ngayon, Elias? Hindi ko alam kung paano siya papalakihin eh. O hindi kaya naman paano sasagutin yung mga tanong niya. Wala akong alam sa mga nangyayari sa mundo niya. Huwag kang mag-alala, Isabel. Ang sabi ni Mang Salvio, kusang darating ang mga kasagutan sa tanong ng anak natin. At isa pa, hindi naman tayo papabayaan ng matandang yon. Pag-uusap ng mag-asawa. Ilang taon ang nakalipas. Lumaki ng normal si Rico. Masayahin ito at napakaliksi. Hindi mo aakalain, nakamunti ka na itong mamatay ng sanggol pa lamang dahil sa komplikasyon sa baga. Pinalaki ng normal ng mag-asawa si Rico. Ngunit kusang lumalabas ang kakaibang katangian. Kulay asul ang mata ng bata. Medyo maputi ang balat. Hindi rin maaaring gupitin ang buhok dahil kusa lang babalik sa dati nitong haba. Madalas ding nauhuli ni Elias ang anak na nakikipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang. At sa tuwing tatanungin niya ito, ang tanging sinasabi ni Rico, kaibigan niya ang kausap. Dumaan pa ang mga taon. Nakasanayan na ito ng mga magulang hanggang sa hindi na nila gaanong binibigyan ng pansin. Isa sa mga mabubuting dulot na Rico sa kanilang pamumuhay. Hindi sila nawawalan ng makakain. Hindi na masyadong nakakapagtrabaho si Elias ng mga sandaling iyon. Naaksidente ito. Nang minsang mangahoy sa kabundukan, nahulog ang Ginoo sa bangin habang may pasang kahoy. Napansin mo ba? Ang laking swerte ng dala ng anak natin Oo naman oh. Tignan mo. Hindi tayo nawawala ng pagkain sapag. At isa pa, ang gaan ng buhay natin. Ito marahil ang isa sa kabutiang dala na ginawa ni Mang Salvio. Pero kahit na ganito, hindi ko maiwasang kabahan, Isabel. Hindi natin alam ang magiging kapalaran ni Rico. Malaki na ang anak mo. Alam niya ang tama't mali, kaya wala kang dapat ikatakot. At isa pa, espesyal si Rico, Elias. Aaminin ko nung una natatakot ako dahil hindi ko alam ang mga mangyayari. Pero ngayong naiintindihan ko na ang lahat, nawala ang pangamba ko para sa kanya. Pag-uusap ng mag-asawa. Habang pinagmamasdang nagtatrabaho ang nooy binata ng si Rico. Nagsasalansan ito ng mga kahoy na ginagawang uling. Matapos ang trabaho, pumasok ito sa kanilang tahanan upang uminom ng tubig. Nakita ni Rico ang ama. Iikay kang naglalakad papunta sa kanya.
O tay, tumayo na naman kayo. Magpahinga ka muna. Paanong gagaling ang sugat mo niyan, panay ang kilos mo? Wika ni Rico. Ayos lang ako anak. Paminsan kailangan ko ring iunat ang binti ko para hindi tuluyang maimbalido. Kaya pala, bukas na ang kabilugan ng buwan. Anong balak mo gawin? Tanong ni Elias. Simula nang magkaisip si Rico, paulit-ulit nang ikinikwento sa kanya ng ama ang nangyari nung sanggol pa lang, kung bakit sila nag-aalay ng buhay na manok sa kagubatan tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Oo nga pala no. Ano kaya kung buhay na kuneho naman ang ialay ko sa kanila tay? Para maiba naman, nakakasawa yung palaging manok eh. Kuneho, saan naman tayo kukuha nun? At isa pa, kawawa naman kung yon ang iaalay mo. Oo nga no. Ang mabuti ba, tatanungin ko na lang yung kaibigan ko mamaya. Maghahakot pa naman ako ng mga dahon ng saging sa loob ng gubat eh. Kaibigan? Sino bang kaibigan? Si Alejandro tay. Hayaan nyo. Ipapakilala ko sa inyo ni nanay pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ganun ba? O sige ha. Kaya pala, pumunta ka kay Manong Salvio. Nagbilin siya sa iyong ina na dumaan ka daw doon at may kailangan siyang talakayin sa'yo. Sige ho tay. Maglilinis lang ho ako ng katawan. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ang lahat ng mga gawain, pinuntahan niya ang matanda. Naging malapit si Rico kay Mang Salvio dahil sinusubaybayan ng matanda ang paglaki nito. Sa tuwing dadalaw si Rico, naghahanda ng patibong ang matanda para sukatin ang liksi at taglay ng pag-iisip. Alam na ni Rico ang mangyayari sa tuwing aapak sa bakura ng matanda. Kaya naman maingat itong naglalakad. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil ng araw na yon, walang palasong lumilipad o sibat ng kawayan na sumalubong sa kanya. Tahimik din ang buong paligid, maging sa loob ng tahanan. Sa isip ni Rico, isa ito sa mga pakulo ng matanda. Ano kayang kalokohan yung iniisip ng matandang to? Tatang Salvio, nandito na ho ako. Ilang ulit nagsalita si Rico, kaso nga lang walang sumasagot. Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan ni Mang Salvio. Bago ka tuluyang makarating sa sala, kailangan mo munang dumaan sa maliit na balkonahe na gawa naman sa kawayan. Dito isinasagawa ng matanda ang panggagamot at dito rin kadalasang nakalagay ang mga patibong. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang nangyaring kakaiba. Kaya naman nag-alala si Rico. Tumuloy ito sa pagpasok ng sala. Napansing hindi man lang nagalaw ang mga gamit doon. Nangangahulugan na hindi ito nakatanggap ng pasyente sa loob ng ilang araw. Tanda ni Rico ang pagkakaayos ng gamit dahil siya mismo ang naglilinis ng tahanan ng matanda sa tuwing matatapos ang gamutan. Habang iniikot ang tingin sa sala, napansin nito ang kapirasong papel nakalapag sa mesa. Dinampot ito ni Rico. Nakitang may mga nakasulat na panuto. Pumunta ka sa kagubatan. Malamang sa oras na ito, nakatulog na ako kakantay sa'yo. Alam mo na kung saan ako hahanapin. Huwag kang magsasayang ng oras na umikot sa ibang daan. Wala kong inilagay na patibong. Wika ni Mang Salvio sa kanyang sulat. Dali-dali itong lumabas ng bahay ni Rico. Pinuntahan ang pinagtataguan ng matanda sa loob ng gubat. Nakita niya itong nakasandal sa puno habang nakatakip ang sombrero sa muka.
Yakap-yakap nito ang kanyang tungkod habang humihilik. Tatang Salvio! Tang, nandito na ho ako. Gumising na ho kayo. Niyugyug niya ang matanda ng ilang beses. Ngunit hindi pa rin ito nagigising. Dinampot ni Rico ang isang basong may lamang tubig. Marahan niyang ibinuhos sa ulo ng matanda. Nataranta si Mang Salvio. Nahampas siya ng hawak na tungkod. Sinong walang yang nagbuhos sa akin ng tubig? Rico, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba? Wika ng matanda habang pinupunasan ng ulo. Hindi naman utang. Mga ilang minuto pa lang. Bakit ho ba kayo nandito? Tugon ni Rico habang iniikot ang tingin sa paligid. Napansin nito ang ilang mga naupos na kandila na wala naman doon nung una nilang punta. Siguro naman, napapansin mo na ang mga nagbago sa lugar na ito. Alam mo Rico, hindi na ako bumabata at walang ibang magpapatuloy ng aking gawain kaya kita pinapunta dito upang kausapin ng masinsinan. Nasa tamang gulang ka na at siguradong mauunawaan ang lahat ng sasabihin ko. Kaya makinig kang mabuti. Wika ni Mang Salvio. Naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno ng balete at doon ipinagpatuloy ang usapan. Ilang beses mo na hong sinabi sa akin yan tatang eh. Ano po ba ang dapat kong malaman? Marami Rico. Hindi lang ang tungkol sa totoo mong pagkatao ang dapat mong malaman, kung hindi ang tungkol sa pinagmula ng kaluluwa ng dalakitnon na inilagay ko sa iyong katawan. Oo nga ho. Hindi niyo pa nasasabi sa akin ang tungkol doon. Saan ba nanggaling ang inkantong ipinalit niyo sa kaluluwa ko? Bago ko sabihin sa iyo ang bagay na yan, gusto kong maunawaan mo ng mabuti ang mga bagay-bagay tungkol sa ritual. Bago ko ilagay ang tumabon sa katawan mo, wala nang pag-asang mabuhay ka. Sira ang baga mo, maging ang ilang lamang loob, hindi na gumagana. Sa madaling sabi, segundo na lang ang itatagal mo sa mundo ng mga sandaling iyon. Wika ni Tandang Salvio. Mariing nakinig si Rico sa mga paliwanag nito. Ayon sa matanda, hindi nito akalaing magtatagumpay ang ginawa niyang ritual dahil kadalasan sa mga kasong kagaya ni Rico, hindi tinatanggap ng tumabon. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang nangyari. Nagkataong nagsilang ng sanggolang reyna ng mga dalakitnon. Isa itong tumabon o dalakitnon na walang pisikal na katawan. Sa mga hindi nakakaalam, ang lahi ng dalakitnon ay nahati sa ilang pangkat. Maharlika, mandirigma, alipin at malaya. Ang mga tumabon ay bihira sa kanilang angkan. Lumalabas lang ito sa tuwing 100 taon at tanging sa maharlikang angkan lang ito nagaganap. Kadalasang nakikipagkasundo ang mga maharlikang dalakitnon sa mga tao para mabigyan ng pisikal na katawan ang kanilang anak at makapamuhay ito sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit may mga dalakitnong nabubuhay sa mundo ng mga tao. Nagbibigay daan din sa iba pang dalakitnon na tumawid mula sa kanilang kaharian papunta sa mundo natin nang walang kahirap-hirap. Kung ganon tatang, ang kaluluwang inilagay niyo sa katawan ko, isang tumabon. Pero bakit nananatili ang kamalayan ko bilang tao? Hindi ba dati ang sinabi niyo sa akin, mag-iiba ang pagkatao ko? Wika na Rico. Yan ay sa kadahilan ng sanggol pa lang nang inilagay ko sa iyo ang kaluluwa ng tumabon. Pareho kayong wala pang alaala sa mga nangyari. Kaya naman nanatili ang kamalayan at alaala mo bilang tao. Sa darating na kabilugan ng buwan, ay ang mismong araw na inilagay ko sa katawan mo ang tumabon. Sa makatuwid, ito ang totoo mong karawan.
at sasapit ka na sa edad na 21. Ano naman hong mangyayari sa pagbilog ng buwan? Yan mismo ang dahilan kung bakit kita'y pinatawag. 2 bagay ang maaaring mangyari, Rico. Una, maaaring lumakas ang likas na katangian ng tumabon at sakupin nito ang iyong isipan at katawan. Ikalawa, maaaring manatili ka pa rin sa normal mong pag-iisip at ikaw pa rin ang may hawak sa katawan mo. Ngunit lalabas ang mga katangian ng isang dalakit nun. Ngayon pa lang, lumalabas na ang ilan sa mga ito. Gaya ng mahaba mong buhok na hindi maaaring putulin. Napaisip si Rico sa sinabi ng matanda. Dahil maging siya, kakaiba ang napapansin sa katawan. Oo nga po, Lolo. Minsan napapansin ko, parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Kahit buong araw pa ako magtrabaho eh. At isa sa mga ipinagtataka ko, ang mabilis na paggaling ng mga sugat ko. Hindi ko lang din sinasabi kila nanay dahil alam kong matataranta sila. At isa pa, wala naman ako ipapakitang katibayan. Magaling na yung sugat eh. Ni isang peklat walang naiwan. Siya nga ba? Hindi ko alam na maaaring maganap ang ganito sa isang kagaya mo. Tunay ngang espesyal ka kagaya ng sinabi ng iyong ama. Ang totoo ho niyan, hindi na nga po ako makapagantay sa mga mangyayari bukas. Gusto ko po kasi makilala ang ilan sa mga kasama ng kaibigan kong si Alejandro. Kaibigan, may mga tao ka bang inimbitahan? Hindi po sila tao, Tatang. Si Alejandro, nakatira po siya sa malaking puno doon sa likod ng bahay. Ang sabi niya sa akin, dadalo daw siya bukas kasama ang mga kaibigan niya. Nagulat ang matanda sa mga sinabi ni Rico. Hindi nito inaasahang makikipag-ugnayan ang binata, lalong-lalo na sa ibang engkanto, kaya hindi na lang ito nagsalita. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa sumapit ang hapon. Kailangan nang umuwi ni Rico dahil sisindihan niya ang mga tinumpok na kahoy. Habang nasa daan pa uwi, nakaramdam ng kakaibang presensya si Rico. Unang beses pa lang itong nangyari sa kanya. Binagala ng binata ang paglalakad dahil parang may sumusunod sa kanya ng mga oras na yun. Pinakiramdaman nito ang paligid. Ngunit wala namang ingay o kahit maliit na kaluskos mula sa mga tuyong dahon sa paligid. Nang biglang may sumulpot sa kanyang harapan, isang lalaking nakasuot ng itim na magarang damit. Magandang hapon sa iyo, binata. Maaari ko bang malaman kung saan matatagpuan ang tahanan ni Tandang Salvio? Wika ng lalaki. Nakatitig lang si Rico sa mga mata nito. Alam ng binata na may kakaiba sa taong iyon at maaaring isa ito sa mga naghahangad ng buhay ng matanda. Pasensya na, pero hindi ko kilala ang taong hinahanap niyo. Sige na, mauna na po ako. Tugon ng binata. Nagpatuloy ito sa paglalakad habang pinakikiramdaman ang lalaking naiwan sa likuran. Ilang sandali pa, nagpa siyang lumingon si Rico. Laking gulat nito dahil wala na doon ang lalaki. Nang muli siyang humarap para magpatuloy sa paglalakad, bigla itong lumitaw sa kanyang harapan. Maaaring nagsisinungaling ang bibig mo, pero hindi ang iyong kilos. Huwag kang mag-alala, magkikita tayo muli. At sa pagkakataong iyon, makikilala mo kung sino ako. Wika ng lalaki. Matapos ay bigla itong naging usok. Tuluyang naglaho. Dali-daling bumalik sa tahanan ng matanda si Rico at sinabi ang nangyari. O Rico, may nakalimutan ka ba? Bakit ka bumalik? Tanong ni Tandang Salvio habang inaabutan ng tubig ang hingal na binata. May nakasalubong akong tao eh. Hinahanap po kayo, Tatang. Pero hindi ko itinuro. Nagalit po yata sa ginawa ko eh. Kaya binalaan niya ako, ang sabi.
Makikilala ko daw siya sa susunod naming pagkikita. Wika ni Rico. Dito na nagsimulang mabahala ang matanda dahil alam niyang darating ang araw na ito. May isang bagay ka pang kailangan malaman, Rico. Hinahanap ng mga intim na engkanto ang kagaya mo. Dahil para sa kanila, kayo ay mga espesyal na pagkain. Ibinibigay sa kanilang hari. Sinasabi ko na nga bang nandito na sila. Huwag ka munang umuwi sa inyo. Masyadong delikado. Wika ng matanda. Ngunit nagpumilit si Rico dahil nag-aalala sa kalagayan ng mga magulang. Kung ganun, pwedeng nasa panganib si nanay at tatay. Kailangan ko silang puntahan, tatang. Tugon ni Rico. Walang nagawa si Mang Salvio dahil tama ang sinabi ng binata. Maaring sa mga sandaling iyon, nanganganib na ang buhay ng kanyang mga magulang. Bueno, kung ganon, sasamahan kita sa pag-uwi para masiguradong kaligtasan mo. Wika ni Mang Salvio. Matapos ang pag-uusap, naganda na ito para iatid si Rico sa kanilang tahanan. Tahimik namang nakarating ang dalawa sa bakuran. Bago pumasok sa tahanan, napansin ni Rico ang isang lalaking nakaupo sa sala. Tatang, siya yung lalaki nakasalubong ko. Delikado to. Dali-daling tumakbo ang binata papasok ng tahanan. Nagpaiwan sa labas si Mang Salvio. Pinakiramdaman ang sitwasyon sa paligid. Nang mapagtanto, mag-isa lang ang lalaki sa lugar. Pumasok sa bahay ang matanda. Napalingon ng lalaki. Ngumiti ng nakakaloko. Tumayo ang lalaki at nakipagkamay kay Mang Salvio. Magandang gabi po, Mang Salvio. Mabuti naman at nagkita tayo. Matagal ko na kayong hinahanap. Wika ng lalaki. Hindi naman umiimik si Rico at Mang Salvio. Nagpapalitan ng matalim na titig ang dalawa. Napansin ito ni Elias. Mawalang galang na po, Mang Salvio. Pero bakit po kayo naparito? Nga pala siya si Tobal. Nagpakilala pong kaibigan ng anak namin. Wika ni Elias. Nilingon nito ni Rico at sinabihang huwag magsalita. Tay, hayaan mo sila mag-usap. Huwag po kayo maingay. Wika ni Rico. Lingid sa kaalaman ni Mang Elias. Nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng isipan. Tanging si Rico lang ang nakakarinig kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Nag-uusap? Hindi ko naman sila naririnig na nagsasalita, anak. Paano silang nakakapag-usap? Tanong ni Elias. Sa pamamagitan ng isipan, tay. Sa ngayon hindi nila tayo naririnig dahil pareho silang nasa ibang dimensyon. Hindi tao si Tobal, tay. Isa siyang itim na engkanto at ako ang pakay niya. Tugon ni Rico. Nagulat si Elias sa sinabi nito. Akmang magtatanong pa sana nang biglang mapaluhod si Mang Salvio. Sinubukan nitong lapitan na Rico, ngunit pinigilan siya ng matanda. Muli itong tumayo at nakipagtitigan kay Toval. Hinawakan ni Rico ang balikat ng matanda upang makapasok sa kanilang isipan at marinig ang pinag-uusapan. Isang siglo ang inantay ng aming hari para isilang ang isang tumabon. Pero anong ginawa mo? Inilagay mo sa katawan ng isang walang kwentang mortal. Bakit ba ang hilig mong makialam, tanda? Ilang beses ka bang kailangan turuan ng leksyon? Wika ni Tobal. Ito ang naabutan ni Rico nang makapasok siya sa isipan ni Mang Salvio. Hanggat hindi kayo tumitigil sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng dalakitnod at habang humihinga ko, palagi akong magiging hadlang sa daraanan mo. Tugon ni Mang Salvio.
Maya-maya ay naglabas ng sandata si Tubal. Akmang sasaksakin ng matanda. Ngunit hinarang ito ni Rico, bagay na labis ikinagulat ng dalawa. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka sumunod? Mamaya ako na sasagutin ang tanong mo, Tatang. Sa ngayon, kailangan nating palayasin ang nilalang na ito sa pamamahay ko. Alejandro, naririnig mo ba ako, kaibigan? Nanlaki ang mga mata ni Mang Salvio nang tawagin na Rico ang isang pangalan. Mas lalong nagulat ang matanda nang biglang lumitaw ang isang nilalang na may mahabang gintong buhok. May tangan itong espada sa kanang kamay, nakasuot ng baluti. Nandito ako. Ano ang ipag-uutos mo, Rico? Wika ng nilalang. Dahan-dahang napatras si Tubal. Hindi nito inaasahan ang mga mangyayari. Ang buong akala ng engkanto, walang ganong kakayahan si Rico at madali niyang makukuha ang tumabon sa loob ng katawan nito. Palayasin mo sa pamamahay ko ang nilalang na yan. Tugon ni Rico. Mabilis na kumilos ang gintong nilalang. Sinugod si Tubal. Nanlaban ang itim na engkanto. Ngunit kalaunan, sumuko din ito at biglang naglaho. Bumalik sa wisyo ang dalawa. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Mang Salvio ang gintong nilalang na nakatayo sa harapan ni Rico. Makakarating to sa aming hari. Kahit mapatay niyo ko, hindi na mapipigilan ng paparating niyang hukbo. Salvio, pagsisisihan mo ang pagkakataong ito. Kinalaban mo ang hari. Wika ni Tubal. Sinaksak ito ng gintong nilalang gamit ang dalang sandata. Matapos ay naglaho kasabay ng hangin ang katawan ni Tubal. Maraming salamat sa pagsaklolo, Alejandro. Kahit kailan talaga, maasahan kita, kaibigan. Walang problema, Rico. Ginawa ko lang ang katungkulan ko. Sige na, mauuna na ako. Palagi kang mag-iingat. Pag-uusap ng dalawa. Hindi makapagsalita si Mang Salvio. Lalo na nang masilayan ang nilalang. Hindi nito akalain. Isang maharlikang dalakit nun ang kaibigan ng binata. Tatang Salvio, ayos lang po ba kayo? Maupo ka muna. Kukuha ako ng tubig. Wika ng binata. Patuloy pa ring nakatulala si Mang Salvio habang iniisip kung paanong nangyari ang lahat. Maya-maya lang, bumalik si Rico na may dalang isang baso ng tubig. Salamat, Rico. Anong nangyari? Saan ang galing ang nilalang na yon? Alin po? Si Alejandro? Kaibigan ko siya simula ng bata pa ako. Halos sabay po kaming lumaki. Bakit, Manong? Tugon ni Rico. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi pa rin ito makapaniwala sa mga nangyayari. Ang nilalang na yon, isang maharlikang dalakit nun. Gaya ng tumabon na inilagay ko sa katawan mo. Ang pinagkaiba lang, may pisikal na katawan ng kaibigan mo. Posible kayang... Ano po yun, Tatang? Bakit hindi niyo tuloy yung sasabihin niyo? Wala naman, Rico. Hayaan mo na. Ang mabuti pa magpahinga ka. Uuwi na din ako. Hindi na ho, Tatang. Dito na ho kayo magpalipas ng gabi. At isa pa, bukas na rin gaganapin ang pag-aalay. Pupunta din naman kayo dito, di ba? Ayaw nga pala. O siya, dito na ako matutulog ha. Elias, may lambanog ka ba dyan? Masarap uminom matapos makipagsagupan sa mga engkanto. Saka pa lamang nagbalik sa ulirat si Elias. Nang tawagin ng matanda ang kanyang pangalan. Dali-dali itong tumayo. Paika-ikang nagpunta sa tokador upang kunin ang tinabing bote ng lambanog. Eto po, Mang Salvio. Pagpasensyahan nyo na ha. Matagal na yan sa pinagtataguan ko eh. Hindi na kasi ko umiinom simula ng madisgrasya eh. Wika ni Elias.
Sabay abot ng bote ng lambanog kay Mang Salvio. Kumuha naman ng baso si Rico. Naupo sa harapan ng dalawa. Napakatamis talaga ng lambanog na ibinuro ng matagal. Bakit hindi mo tikman, Rico? Wika ni Mang Salvio habang inaabot ang baso sa binata. Nako Manong, hindi na po. Kayo na lang po ni tatay ang uminom. Maupo lang ako dito. Sandali lang. Parang may naitabi pa yata akong pinatuyong bunga ng libas. Sandali, kukunin ko ha. Masarap pulutan ng prutas na yun eh. Wika ni Rico. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang nakakatanda na mag-usap. Alam mo ba ang nangyayari sa anak mo, Elias? Ang totoo, wala po akong ideya, Manong Salvio. Umaasa ko may kasagutan kayo sa tanong na yan. Ang buong akala ko, kaluluwa ng pangkaraniwang tumabon lang ang nailipat ko sa katawan ng anak mo. Pero parang may kakambal ito eh. Purong dalakit nun. Kakambal? Paano niyo po nasabi? Ang nilalang na tinawag niyang Alejandro, isang purong maharlikang dalakit nun. Ayon sa anak mo, kasama niya ito simula pagkabata. Palagi niyang nababahagi sa akin ang tungkol dyan. Pero ni minsan, hindi ko pa nakita ang sinasabi niyang kaibigan. Sa palagay ko bukas, malalaman natin ang kasagutan, Elias. Nag-usap ang tatlo buong gabi. Hanggang sa hindi na namalaya ng binata ang oras. Pasikat na ang araw. Nang mga sandaling iyon, hindi na natulog si Rico. Lumabas ito ng tahanan upang magpakain ng mga alagang hayop. Inihanda na rin ang mga iaalay na manok. Pasensya na kayo ha, pero iaalay ko kayo ngayong araw eh. Wika ng binata habang nakatingin sa mga alaga. Lingid sa kalaman nito nasa likod niya si Mang Salvio. Nagulat ang binata nang bigla itong magsalita. Palagi mo bang ginagawa ang bagay na ito sa tuwing mag-aalay? Tinamaan ng patis. Ano ba naman yan, tatang? Bakit ba kayo nanggugulat? Ay pasensya ka na, Rico. Nakita kong nakikipag-usap ka sa mga manok eh. Ano, sumagot ba sila sa'yo? Hindi nga po, Manong eh. Alam ko naman na hindi sila sasagot at wala din silang magagawa. Alam mo, Rico, ito ang kanilang kapalaran. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad sa mga gagawin mo sa kanila. Kahit na Manong, may buhay din po sila kagaya natin. Naawa lang po ako sa kanila. Kakaiba kang bata ka. Bueno, maiwan na kita. Maghahanda pa ako eh. May kailangan nga pala akong kunin sa bahay sandali. Wika ni Mang Salvio. Matapos ay umalis na ito. Malaking piging ang magaganap dahil bukod sa gabi ng pag-aalay, ika-21 kaarawan ng binata. Kaya nagpa siya si Elias na magdaos ng handaan para sa anak. Si Mang Salvio ang nagsasagawa ng pagkakatay dahil may kutob ito. May darating na espesyal na panauhin. Pagsapit ng hapon, nang matapos ang paghahanda, nagsimula na silang dalin ang mga nalutong pagkain sa ilalim ng malaking puno ng libas sa bakuran. Walang ibang handa kung hindi inihaw na karne ng baboy na walang asin, matatamis sa pagkain na kadalasang inihahain para sa mga kaluluwa. Ayos na ang lahat. Ang tanging kailangan na lang, antayin ang pagdating ng mga panauhin mo, Rico. Wika ni Elias. Gaya ng nakagawian, si Rico lang ang makikiharap sa mga ito. Ngunit mariing tumanggi ang binata dahil gusto nitong kasamang humarap ang mga magulang sa kanyang mga panauhin. Hindi tay, kasama po kayo ni Nanay at Tatang Salvio na haharap sa kanila.
Karawan ko po ito at siguro naman papayag ang mga kaibigan ko makisalamuha kayo. Wika na Rico. Kung yan ang gusto mo, sasabihan ko ang iyong ina, pati na rin si Mang Salvio. O siya, magbihis ka na. Anumang oras darating na ang mga panawin mo. Palubog na ang araw. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang 4 sa harapan ng puno ng libas. Inantay ang pagdating ng mga panauhin. Isa-isang naglabasan ang mga nilalang mula sa puno. Ang ilan ay may 4 na kamay at may nag-iisang mata. Ang ilan ay mahaba ang katawan na mistulang ahas. May ilang ding kapre at tikbalang ang dumalo. Bagay na ikinagulat ni Mang Salvio dahil hindi naman ito nagtawag ng mga elemento. Nagtipon ang mga nilalang sa paligid ng puno. May kung sinong inaantay ang mga ito dahil hindi nawawala ang tingin nila sa malaking puno. Ilang sandali pa, lumabas mula sa katawan ng higanting libas ang mga kalalakihang nakasuot ng magarang damit. Nakasunod sa kanila si Alejandro at sa likod naman ito, 2 mag-asawang nakasuot ng korona. Ang lalaki ay may ginintuang mahabang buhok. Kamukha ito ni Alejandro at ang babae naman na nakasuot ng magarang damit na gawa sa mamahaling tela. Kumikinang ang mga palamuti sa katawan. Hindi may kakailang isa itong prominenteng nilalang. Nakita ni Mang Salvio, nagsipagyukuan ang lahat ng mga engkantong nakapaligid sa kanila. Kaya naman itinulak nito ang ulo ni Elias at Isabel para yumuko sa kanila. Yumuko kayong dalawa. Ang 2 nilalang na nasa harapan nyo ngayon. Walang iba kung hindi ang hari at reyna ng mga dalakit nun. Wika ng matanda. Nagsipagyukuan naman ang mag-asawa. Ngunit nanatiling nakatitig si Rico sa 2 nilalang. Alejandro, masaya ako't sinama mo mga magulang ko dito. Maligayang pagdating, kamahalan. Nga pala, gusto ko ipakilala sa inyo ang pamilya ko. Wika na Rico. Sabay turo sa 3 nakayuko. Naglakad ang hari papunta sa kinaupuan ni Mang Salvio. Tinapik ito sa ulo gamit ang kanyang dalang setro. Salvio, tumayo ka at magbigay galang sa iyong hari. Napalingon si Rico sa sinabi ng hari. Paumanhin kamahalan, ngunit wala akong karapatan na titigan ka sa mata. Ang kasalanan mo ay napatawad na. Simula nang iligtas mo ang aking anak. Kaya itaas mo ang iyong ulo, tapat kong alagad. Maraming salamat sa kapatawaran, mahal na Haring Asbal. Hindi po ako karapat-dapat. Ngunit naparito ako sa inyong harapan upang ipresenta ang iyong anak. Wika na Mang Salvio. Napangiti naman si Rico. Ibig sabihin, anak nga ako ng 2 maharlikang engkanto. Tama ang sinabi ni Mang Salvio, Rico. Tama din ang hinala mo, Mang Salvio. Magkakambal nga kami ni Rico. Ito ang dahilan kung bakit ako nakabuntot sa kanya simula pagkabata. Wika ni Alejandro. Sa pagkakataong iyon, ang hari ng dalakit nun ang nagsalita. Nang isinilang ang aming mga anak, isa sa kanila ay tumabon. Nagkataong may ginagamot na sanggol si Salvio. Kaya kinuha ko ang pagkakataon para parehong isalba ang buhay ng sanggol at ng anak ko. Wika ng hari at ayon pa dito. Hindi pinagpalit ni Mang Salvio ang totoong kaluluwa ni Rico. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang tumabon sa katawan ng sanggol. Sa makatuwid, 2 kaluluwa ang namumuhay sa katawan ng binata. Ang totoo, hindi ko akalaing magtatagumpay ako sa ginawa ko. Ito ang dahilan ng mabilis na paggaling ng mga sugat mo dahil sa kapangyarihang taglay ng tumabon na nasa katawan mo. Unti-unting nanunumbalik sa dati ang sigla ng iyong katawan, Rico. Teka, sandali lang, ang gulo.
may kaluluwa ako, tas may engkanto ding naninirahan sa katawan ko. Hindi ba parang... Hindi ba sinabi ko sa inyo, makakarating ito sa aking hari? Heto ko ngayon, nagbabalik. Tignan mo nga naman, nandito ang mga dakilang dalakit noon. Tubal, talaga nga namang napakatigas ng ulo mo. Sa tingin mo ba, mananalo ka pa? Tumingin ka sa paligid mo. Hindi mo ba nakikita ang pangkat ng mga engkanto? Ang nakikita ko lang, walang silbing madla ng mga mabababang uri ng engkanto. Ngayon kung haharang kayo sa daraanan ko, pasensyaan tayo. Wala akong magagawa kung hindi tapusin kayong lahat. Wika ni Tubal. Masyado kang sigurado kung magsalita. Nakalimutan mo yata, isa ko sa mga kaalyado ng hari ng mga dalakit nun. At alam mong hindi lumalakad ang mga tikbalang ng nag-iisa. Wika ng tikbalang. Biglang naglabasan ang mga kawal nito na nakatago sa puno. Nakaumang ang mga palaso sa pangkat ng mga engkantong itim. Mga kawal, protektahan si ama at ina. Ganon din ang binatang ito. Wika ni Alejandro. Pinalibutan ng mga kawal na dalakit nun ang pamilya ni Rico habang inaantay ang susunod na gagawin ng mga kalaban. Hindi ba nasabi ni Mang Salvio na may kapangyarihan ng nilalang na nakatago sa katawan ko? Alam mo ba kung paano siyang papalabasin, Alejandro? Ayan ka na naman, Rico. Puro kakalokohan. Naaalala mo ba ang nangyari nung huli nating sinubukan ng bagay na yan? Oo, sumabog yung kalahati ng kabundukan. Pero bata pa ako nun eh. Siguro naman ngayon, magagawa ako ng kontrolin. Talagang napakatigas ng ulo mo. Sige, pero mag-iingat ka kung saan mo iuumang ang kamay mo. Kung hindi, pareho tayong mananagot kay ama at ina. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Sa udyat ko. Sabihan mo mga kawal na tumabi sa dadaanan ko. Areglado, walang problema. Isa, dalawa, ngayon na! Mga kawal, magsipagyuko kayo. Wika ni Alejandro. Biglang sumambulat ang malakas na bugso ng enerhiya mula sa kamay ni Rico. Papunta ito sa kinaroroonan nila Tubal. Hindi na nagawa ng mga ito na umalis sa kinaroroonan dahil huli na nang mapansin ang malaking bola ng apoy. Natupok ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Napalingon ang hari at reyna sa dalawang binata na noon ay nagtatawanan habang nakaturo sa natutustang katawan ng mga itim na engkanto. Alejandro, anong kalokohan ang ginawa niyo? Biglang napahinto sa pagtawa si Alejandro. Hinarap si Haring Asbal. Patawad ama, kasalanan ko po. Hindi ko dapat inudyokan si Rico. Anong sinasabi mo? Ang galing ng ginawa niyong dalawa. Tignan mo, walang natira sa kalaban. Pero Rico, ang kapangyarihang yan, lubang mapanganib. Sana wag mo itong gagamitin ng basta-basta. May panahon at pagkakataon para gamitin yan. Wika ng hari. Tumangulang si Rico bilang pagsang-ayon. Ipinag-utos naman ng reyna na ituloy ang kasiyahan. Maya-maya ay kinausap ng hari si Rico. Gusto mo bang manatili sa anyong tao o gusto mong sumama sa amin? Siguro ho, mananatili ako sa anyong tao. Wala po kasing kasama si nanay at tatay. Pwede po ba yun? Ikaw ang magpapasya, Rico. Nasa hustong gulang ka na at alam mo ang makakabuti sa'yo. Pero dahil isa kang tumabon, maaari kang makalabas-masok sa aking kaharian
Kahit kailan mo gustuin. Eto, tanggapin mo ang medalyon. Isuot sa tuwing papasok ka sa ating mundo. Maraming salamat po, kamahalan. Tawagin mo kong ama. Minandro, yan ang pangalan mo bilang engkanto. Maraming salamat po, ama. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang mga dalakit nun. Isa-isang nagsipag-alisan ang mga engkantong dumalo. Malapit nang sumikat ang araw, ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang mga ito, isa-isang nanumpa ng katapatan kay Rico. Dahil pinili ng binata ang pagiging tao, nagkaroon ito ng kapangyarihang maging manggagamot. Sa tulong at gabay ni Mang Salvio, kinilala ang kahusayan ng binata. Nawala din ang masamang tingin ng lahat sa matanda. Sa paglipas ng mga taon, gaya ng lahat ng nilalang, dumating sa buhay ni Rico ang dapit hapon. Ngunit bago ito mawala, nag-iwan ito ng magandang alaala sa mga taong nakakakilala sa kanya. May nakapagsabi, sumama ito sa kakambal na dalakit nun. At meron din nagsasabi, pinili nitong mamatay bilang tao. Iniwan ni Rico ang mga alaala sa pamamagitan ng maliit na aklat. Ito ay ang tala-arawan na naglalaman ng kanyang kwento. Ipinasa ito ni Rico sa kanyang naging anak. Iningatan ng mga ito hanggang sa tuluyang masira ang mga pahina. Bagaman wala na ang tala-arawan, nanatili naman sa alaala ng kanyang anak ang buhay ni Rico. Ito ang naging daan upang maibahagi ang kasaysayan ng isang tumabon, ang engkantong namumuhay sa loob ng katawan ng isang tao. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Kung pamilyar kayo sa kwento namin ng kapatid ko, si Pinuno, yung angka namin merong ganitong karanasan eh. Yung ginagamot ng tito namin noon, nagkaroon siya ng iba't ibang uri ng karanasan sa mga elemento, partikular sa mga duwende. Sabay na nagbuntis yung pasyente, pati na rin yung reyna na mga duwende. Kaya naman nagkaroon siya ng kakambal na duwende yung anak niya. Malamang majority sa inyo alam yung kwento na sinasabi ko. Sobrang laking pagbabago yung naidulot nun sa buhay ng mga tao, kabayan. Kasi kakaibang swerte at gaan sa buhay yung dala ng batang yun dahil sa kakambal niyang duwende. Kaya naman, pamilyar ako sa mga ganitong uri ng kwento, mga kabayan, kasi naranasan to mismo ng pamilya namin eh. Kumbaga, hindi nga lang sa usapin ng swerte umikot yung ibinibigay nilang dulot sa buhay ng mga tao, kahit kasi kapag mayroong panggagambala ng mga engkanto, aswang o yung mga hindi matahimik na espiritu, tumutulong yung buong kaharian ng mga duwende para maprotektahan yung taong ginagambala. Kaya nakakatuwa na may ganitong kwento na napapadala sa atin kasi talagang nangyayari yan, mga kabayan. Pero kayo ba, mga kabayan? Meron ba kayong karanasan sa mga ganitong usapin? Kung meron man, huwag kayong mahihiya na ibahagi yan sa ating comment section. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam. Gemstone bracelet. 3 uri ng mataas na gamit. Howlite, lava stone, at black obsidian. Pampakalma at pampahaba ng pasensya. Pampalakas ng koneksyon sa kalikasan. Pampalakas ng kalooban, nagbibigay ng tapang. Panglinis ng aura, proteksyon sa negative energy, masamang tao, nilalang at elemento. Ang howlite, isang barote mineral, kilala sa puti nitong choky na anyo. May maitim na ugat na sumisimbolo sa pasensya at pag-unawa. Mga katangian ng pagpapagaling, nagsisilbing isang nagpapatahimik na bato. Pinapakalma ng howlite ang katawan, isipan at espiritu. Nagtataguyod ng karunungan,
nagpapataas ng kamalayan, nagbibigay ng malinaw na paningin. Lava Stone. Ang Lava Stone ay isang grounding stone na nagpapatibay sa koneksyon ng isang tao sa inang kalikasan. Nagbibigay ito ng lakas at tapang, nagbibigay daan sa katatagan sa panahon ng pagbabago. Black Obsidian. Isang malakas na paglilinis ng psychic smog na nililikha sa loob ng iyong aura. Ito ay isang malakas na psychic protection stone. Ang batong ito may kapangyarihang metapisiko na mga katangian na makakatulong upang maprotektahan ka laban sa negatibong aura o sa mga taong merong masamang tangka sa iyo. At ang huli, San Benito bilang pangkalahatang proteksyon. Isang gamit, napakaraming bisa. Sa mga interesado mga kabayan, isearch lang ang shop ng Likha Merchandise.